Kaya nung araw, dapat alam mo yung sinasabing silya, mano, kargamano. Dapat alam mo yung mga ganong, Anong ibig sabihin nun? halimbawa, pagka silya, di kaliwa. Pagka mano, kanan. Pagka kargamano, tigil. Ay, Kasi, salitang Kastila, yun ano? Parang ganon. Kasi Oo. pag hindi mo alam yun, at patanga-tanga ka, May natutunan tuloy tayo. Silya, mano, at kargamano. kargamano. Pagka, Tigil pala yun. pagka hindi mo Ayos, hindi mo alam yan, at ikaw ay kung saan dinala ng taxi driver, todas ka, Malaki ba bayaran malaki nyo? babayaran mo. Oh, yun. Pero pagka alam mo yan, hindi ka walang hiya ng driver. Basta nabanggit niyo yung Oo. letra na yon. Silya, iba. Halimbawa, nakita mo medyo dapat kumaliwa. Alam mo, silya, kakaliwa siya. Pagka gusto mo namang sa may pakanan, mano. Ay di ibig sabihin ng driver, ay kabisado niya yung daan. Abisado niya ang daan. At Mm. saka noon, hindi ganyang kasalimuot ang daanan. Maluwag. Hindi ganyang kasalimuot. Sa panahon ko, ang nagsimula na ako ng pagboto sa presidente kay Marcos na. Marcos na rin, no? Marcos na din. Marcos na rin. Kasi kung tutuusin ano bang nang magdeklara siya ng martial law 70s Mm. Parang 1972 siya nagdeklara ng martial law. Oh, 1972 nga ho. Parang ganon. Anong ilang taong kayo noon? Aba, di makukwenta mo. Ako'y 48. 1972, 48. Oo. Hindi nasa 30 plus na pala kayo noon, ano? Maaari. Depende nga sa kalalabasan ng Oh, kwentada. 34 pala kayo noon. Maaari. 34 Nung na. mga panahon na yun. Kaya kung tutusin, ay halos inabot ko na yung mga panahon nang namumuno ang Marcos. At sa aking pananaw, ay napakaganda ng kalagayan ng Pilipinas noon. Napakaganda ng kalagayan ng Pilipinas. Maging ang sandatahang lakas ng Pilipinas noon Oh. ay talagang halos maituturing mong kumpleto. Ah. Meron tayo ng mga bongbong yung bang parang mga Yung mga high nuclear na katulad Oo. ng mga gamit ngayon katulad sa ibang bansa. katulad ng gamit ng ibang bansa. Meron tayo niyan nung araw. Meron pa nga tayo nung tinatawag na Blue Diamond. Ano yun? Yun ay kalipunan ng mga eroplano ng Air Force na pinalilipad nung araw. Na pagka tiningnan mo, napakaganda, lalo na pag nag-i-exhibition sila, napakagandang panuorin. Isang panuorin sa isang madalit sabi. Ang sinasabi na nung mga panahon ay sadyang lutang na lutang ang Pilipinas at maituturing na sa Asia isa ang Pilipinas sa pinakamayamang bansa. Sayang Sayang lang ang hindi mga namin pangyayari. Hindi na ninyo inabot. Ay sa panahon ninyo yun, magkano ang pera noon? May mga bilihin. Ay napakamura noon. Napakamura noon. Halimbawa, yung katulad nga, nagtatrabaho na kayo. Isang Hindi halimbawa, mura lang ho sahod. katulad nung araw, ang pinakasahod ng EEA nung araw, yung patrabaho ng gobyerno sa kalsada, ay sa 4 na piso. 4 na piso. 4 na piso isang araw. 4 na piso isang araw. Oo. Ano mabibili noon? Aba, ay katakot-takot nang mabibili mo noon. Ay ang bigas nun ay yung isang Hindi, ganta. hindi kilo. Hindi, isang ganta. Ang isang ganta nun, 18 centimos. 18 centavos. 18 centavos. Oo. Ang isang ganta ha. Ano yun? Ilang kilo yun sa ano? 2 kalahati. 2 kalahati Oo. sa kilo. Sa Yung kilo. isang ganta na sinasabi nyo. Na bigas nung araw. At Oo. yun ay hindi ordinaryong bigas. Yung Magandang klaseng bigas yun? yung tinatawag na wagwag nung araw. Wala na ho ba ngayon yan? Wala na ngayon yan. Isa sa mamahaling bigas na pagka isinaing ay sadyang napakabango. Ayun ba yun? Oo.
Oo nga, nakakain ako nung araw yun. Bata pa ako, bango pagka Oo. binubuksan yung Eh, kaldero. Sa ngayon, ang pinakamagandang bigas na natitikman natin dito sa panahon ngayon, yung dinurado. Eh wala namang amoy yun eh. Oh. Pero yun ang pinakamagandang bigas ngayon. Hindi katulad ng bigas nung araw. Eh bakit nawala yung mabang bigas na yun? Ang ganda Dala ng ng- variety na yun, ano? Oh, dala ng mga pangyayari. Kasi nung araw, yung kasi, pag nagtanim ka, nung ganong klase ng bigas, basta't yun ay aanihin mo, Disyembre. Tuwing Disyembre lang yun? Tuwing Disyembre. Aba, Hindi may ano pala yun, may buwan na... pang isang taon lang. Ba matagal pala yun? Matagal itanim? Kaya ang ginawa ng gobyerno, kung dumadami ang tao, Mhm. nag-isip sila nung mga kung paano magkakaroon ng Medyo industry, mapaikli, oo. mapaikli. Oo, para magkasapit ng bigas, ay ng palay. Kaya nga si Marcos, ang ginawa niya noon, yung ere, Oo. yung sa Los Baños, Mm. i-develop niyan. Mm. Kahit na doon nagsimula, ang sa loob ng isang taon, 3 beses ka mag-aani. Doon pala yung nag-umpisa. Akala ko tay, dati pa yung ganun na. Hindi. Ah, Na panahon lang ni Marcos yan. Kasi nung araw nga, sabi ko sa iyo, nung araw, pagka kami nagpapaani, halos ang palay nun mataas pa sa tao eh. yung tinatawag nilang palay bundok. Kahit naman yung nasa bukid eh. Sadyang matataas eh. Ayun ba yung palay nung araw? Oo. Yun yung sinasabi nyo mabango. Hindi maraming klase. Hindi pa rin yun. Oo, kumbaga, ang palay nung araw, maraming klase. May tinatawag na wagwag, Mhm. may tinatawag na balibod, may tinatawag na pita, maraming variety. Ah. Pero ang pinakamasarap noong panahon na yun, na bigas, yung sinasabi ng wagwag. Yun palang Yun ang the best noon. na dahil mabango. Dahil napakabango noon at napakasarap isaing. Kahit na wala kang pangulam eh, gaganahan kang kumain eh. Sayang sana kahit pa mano man lang, hindi sila nag-alis noon, no? Oo. Kahit sabihing matagal na, wala, 1 taon nga siya bago Oo. mahani. Okay lang, dapat hindi nila tinanggal. Ay walang magagawa. Sa pagdami nga ng tao, ang inisip ng Marcos. Para din katulad namin, naabot namin, di makakatikim kami noon. Oo. Wala nga eh. Kasi yun nga sinasabi natin dyan. Yung kasing paglikwad ng panahon, kung sino man ang namumuno na nakalagay dyan, iisip ng pamamaraan kung paano matutugunan ang pangangailangan ng kanyang mamamayan. Ay sa panahon Sa nun, madalian. nagkukulang na ng produksyon. Sa Kasi bigas. nga napakatagal na. Matagal eh. Kaunti pa lang naman populasyon noon, di ba? Kahit pa. Kinukulang na rin. Kinukulang na. Kinukulang na rin. Kaya ang nangyayari nga noon, nag-isip ng pamamaraan kung paano mapapaigsi. Port. Tayo ang nag-export, totoo. Oo. Tayo. Nag-export tayo, hindi tayo nag-import. Oo. Kasi ito nga kasi ang senaryo natin ngayon. Mm. Nung araw, napakarami, ang sabihin natin ang totoo, napakarami ng matitinong Pilipino. Kung ikukumpara mo sa panahon ngayon. Oo. Kasi sa panahon ngayon, kung ang gagawin ng gobyerno ay tulungan ang mga magsasakang Pilipino, uunlad sana Di ba yan ang ni BBM, no? sa kanyang mga panukala. Mm. Pero pagdating sa implementasyon, iba ang nangyayari. Napakamahal ng abono. Isa pa yan. Napakamahal ng kung ano-ano mga ginagamit sa pagsasaka. Sa gamot. Sa gamot, basta lahat ng ginagamit sa pagsasaka. Tapos pag Pero pagka umani ng yung palay. o pag umani ng palay, kukunti, bibilhin pa ng gobyerno sa napakamurang halaga. Kasi ang nasa sa isip ng marami na nasa gobyerno, kumita sa isang pamamaraan pag nag-export sila, napakalaki ng kita sa exportation. Kaya nga sinasabi natin, kaya naghihirap ang Pilipino ay hindi dahil talagang mahirap sa bansang Pilipinas. Naghihirap ang Pilipino dahil marami sa mga mamamayan natin ngayon, lalo na yung mga nasa posisyon, sa halip na tumulong sa mga mamamayang Pilipino, sila pa ang nagiging dahilan
kung paano paghihirapin ang tao. Yun. Pilipino. Yung ano natin tay, yung pera natin noon sa sa panahon ng Napakalaki ng value ng pera natin. malaki Oo, malaki ang value ng pera natin. sa dollars. Oo. Parang paano nagkano 1:2. Piso lang ang lamang nung Oo. ano. Ang piso natin ng araw is $2. Oh. Kaya pala sabi nyo, yung sahod nyong 4 pesos kada araw, 4 pesos na kada araw. malaking bagay na pala Laking yun. bagay. No? Halos 120 pesos lang isang buwan doon sa yung mga working group ha. Isipin mo. Ay kasi naman nga noon, sinasabi ko na napakamura ng bilihin. Yung mga t-shirt nung araw. Paano kung halimbawa, kunwari at kagaya niya nasa Bicol kayo, paano kayo luluwas ng Maynila kung hindi pa uso mga sasakyan noon? Noong mga panahon na yun, uso na ang sasakyan. Ang diferensya nga lang, manggagaling ka ng Bicol, pupunta ka ng Metro Manila isang halimbawa, abutin ka ng 6 na araw sa biyahe. Matantagal. Oo. Ay sa Susmariosep. Ay sa dinadaanan may mga pagkakataong nababalaho ang sasakyan. Hindi pa sementado yun Wala. nung araw na pagluwas niyo ng Hindi katulad ngayon na Manila. halos marami sementado na. Ay, yung araw hindi, ang daanan parang daan ng Kalabaw. Ganun ba yung biyahe niyo nung araw Ganun sa ang biyahe nung araw. Kaya nga, minsan luluwas ka galing kang probinsya, pupunta ng Metro Manila isang halimbawa. 6 na araw. Ano naman ang nasa isip nyo? Bakit naisipan nyo pang lumuwas ng Manila? Napakahirap pala nung ganung daanan. Hindi mo rin naman masasabi sapagkat ang mga Pilipino, explorer yan Maraming gustong tuklasin. Kumbaga gusto Maraming nilang gustong alamin. Oo. Katulad ko isang halimbawa, nung araw, panatag lamang ako dito sa probinsya bakit luluwas? Bakit luluwas ako ng Manila? Ay marami akong gustong makita. Marami akong gustong matuklasan sa Metro Manila. At sa tahaba ng biyaheng yun? Isang linggo halos? Oo. Ay anong gagawin nga? Ay sa gusto mong ma-experience yung mga bagay-bagay, ay di mapipilitan. Yun ang means of transportation. Grabe palang biyahe ng araw. Oo, matindi ng araw. Kasi nga, ang karsada noon, hindi katulad ng mga karsada. Hindi pala sementado yun. Wala. Mabibihira mo nun, yung mga asfaltado. Yung mga inaspalto. Pero may asfalto na no? Meron. Kaya lang Meron na. Kaya lang yung sasabihin mong galing probinsya papunta diretsong Maynila, wala. Ang meron ng mga inaspaltong yun sa mga sa mga bayan-bayan. Doon lang. Pero sasabihin mong magdidiretsuhan ng Manila, wala. Anong pakiramdam niyo nung first time yung maluwas sa Maynila? Abay, di magkahalong emosyon. Parang balik tanaw yun sa nakaraan nyo, no, na nung kayo first time yung lumuwas ng Maynila. Ay nung una akong salta sa Metro Manila, talaga namang lahat halos ng masasayang eksperyensya. Nung araw ba, yung sa panahon ninyo, yung Maynila, ano itsura? Kasi gusto nyo nga makita ang Maynila. Kasi nung araw, ang Metro Manila, hindi naman namin alam ang itsura nun. Ano na lang din, pero hindi lamang yung kasing unlad ng katulad ng panahon ngayon. Pero nung araw, meron na rin namang pa ilan-ilang mga bagay na sa magiging tanaw mo nga, nagiging kakaiba. Katulad na lamang nung araw, gusto mong uminom, isang halimbawa. Di may mga lugar na makakainom ka. Itatapat mo lang ang uso mo doon sa pinaka-gripo. Tutulo na. Kumbaga, wala naman sa probinsya nun, ano? Wala sa probinsya nun. Nagtataka ka. Magtataka ka. Kaya ba't ganun nangyayari? Manunood ka muna. Kasi nakailang try ako. Ignorante pa kayo sa bagay na yun. Mga ilang try ako. Ay, puta, nakakabat naman kaya ako hindi pinainom nito. Hindi mo nang lalabas ng tubig. Yung pala, sa tabi noon, nung pinaka-boot na yun, meron pa ng tinatapakan doon. Na pagka tinapakan mo, tsaka laalala ka sa tubig.
Yun yung mga wala sa probinsya. Ay, oo. Na gusto mong ma-experience. May gala kayo sa Maynila. Oo. Yung example na lang tong Baclaran to Quiapo. Ano itsura niya nung araw? Iyan isang magandang Diba Rojas Boulevard ano? Oo, Diyan kayo napasyal. isang magandang lugar nung araw. Kasi nung araw nga ang tatandaan mo lamang ay 4 na lugar lang halos. 4 na lugar lang. 4 na lugar lang, makakarating ka na kahit saan mo gustong pumunta sa Metro Manila. Anong lugar 'yon? Cubao, Cubao. isa. Isa na. Caloocan, Caloocan. Divisoria, Magkakarugtong lang 'yan eh. Baclaran. Oh. Kasi Parang nag-square ano? kahit saan ka pumunta, pag nakarating ka ng Quiapo, isang halimbawa, nakarating ka ng Quiapo, Oo. may biyahe na diyan kahit saan ka pupunta nung araw. May biyahe diretsuhan? may biyahe papuntang Caloocan, may biyahe papuntang Baclaran, may biyahe papuntang Cubao. So sa isang madalit sabi, yun lang. At saka nun ang karsada, hindi katulad katulad ngayon na napakarami. Nun ay halos Pero nung araw, asfalto na yon yung dinadaanan nyo. Oo. At saka napakaganda nung araw. Dahil ang asfalto diyan nung araw, napakalinis. Napakalinis ng kalsada diyan nung araw. Wala yung mga basurang yan na makikita mong naglipa na ngayon, ang alat na katulad ngayon. Wala. Nung araw wala yan, napakalinis niyan. Itim na itim ang kalsada. Asfalto. Saan mo man gustong pumunta, huwag mo lang kakalimutan ang Quiapo o ang Divisoria. Bakit to? Kasi pagka nakarating ka na dyan sa mga lugar na yan, saan mo man gustong pumunta, meron ka ng biyahe, may masasakyan ka na. Kahit papasig ang punta mo, may masasakyan ka na. Kaya basta ilang lugar lang dyan ang tatandaan mo. At saka nung araw, maging sa taxi, dapat ay nakakaintindi ka sapagkat nung araw marami na rin ang May taxi na ba noon? Oo, marami na rin ang mga mandulugas nung araw. May taxi na pala nung araw? Kaya nung araw, dapat alam mo yung sinasabing silya, mano, kargamano. Dapat alam mo yung mga ganong... Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, pagka silya, di kaliwa. Pagka mano, kanan. Pagka kargamano, tigil. Ay, Kasi, salitang Kastila, yun eh, no? Parang ganon. Kasi pag hindi mo alam yun, at patanga-tanga ka, May natutunan tuloy tayo. Silya, mano, at kargamano. kargamano. Pagka, Tigil pala yun. pagka hindi mo alam yan, at ikaw ay kung saan dinala ng taxi driver, todas ka, Malaki ba bayaran nyo? malaki babayaran mo. Yun. Pero pagka alam mo yan, hindi ka walang hiya ng driver. Basta nabanggit niyo yung Oo. letra na yon. Silya, iba. Halimbawa, nakita mo medyo dapat kumaliwa. Alam mo, silya, kakaliwa siya. Pagka gusto mo namang sa may pakanan, mano. Ay di ibig sabihin ng driver ay kabisado niya yung daan. Kabisado niya ang daan. At saka noon, hindi ganyang kasalimuot ang daanan. Maluwag. Hindi ganyang kasalimuot.